Isang babaeng pulis na nakauniporme, 25 taong gulang, ang naglaho habang papasok sa trabaho. Noong taglamig ng 1986, umalis ng bahay ang bunsong anak na si Josefina, ngunit hindi na siya kailanman nakarating sa presinto. Nagsimula ang investigasyon, pero sa hindi malamang dahilan, ang kaso ay minadali at isinara bilang isang simpleng kaso ng paglalayas. Lumipas ang 7 taon, at pagsapit ng tagsibol ng 1993, isang driver ng shovel car na sumisira sa pader ng isang bodega sa likod bahay ng isang tirahan para sa pagpapalawak ng kalsada ang napasigaw. Mula sa gumuhong bunto ng lupa, lumitaw ang mga buto ng tao, hindi ng hayop. Kasama ng mga buto ay isang kupas na tela at mga butones mula sa uniporme ng pulis. At alam niyo ba kung sino ang may-ari ng bahay kung saan natagpuan ang mga buto? Ang taong nagkunwaring desperadong naghahanap sa nawawalang babae habang siya mismo ang sadyang nagligaw sa paunang investigasyon. Ang taong sa loob ng 7 taon ay walang pakundangang winawalis ang mismong lugar kung saan niya inilibing ang babaeng pinatay niya sa pamamagitan ng pagpukpok sa ulo. Ito ay ang kanyang direktang superior, ang hepe ng presinto. Isang patrol woman na brutal na pinaslang ng taong dapat niyang pagkatiwalaan sa isang lugar na dapat sana'y pinakaligtas sa lahat ang presinto. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa masikip at madilim na silid ng opisina ng hepe noong hapong iyon na walang sinumang nakarinig? Ang karumal-dumal na mukha ng isang pulis na nagtangkang gumawa ng perpektong krimen. Ating bubuksan ngayon ang buong katotohanan sa likod ng kaso ng pagkawala ng isang babaeng pulis na naganap noong 1986 sa Calamba, Laguna. Bago magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito. Kung maaari, mag-iwan ng komento kung taga saan kayo nanonood para personal ko kayong mabati. Simulan na natin ang kuwento mula sa silid ng mga tala ng krimen. Noong 1986, marami pang lugar sa Calamba, Laguna ang hindi pa naaabot ng kaunlaran. Matapos makumpleto ang kalapit na dam, nagsimulang lumipat ang mga residente mula sa mga lugar na lulubog sa tubig, kaya't paunti-unting dumami ang mga bagong mukha sa labas ng bayan. Sa masisikip na eskinita, nanunuot ang amoy ng gaas mula sa mga kalan at kapag tag-araw, halos araw-araw na ang brownout. Sa bungad ng palengke, mula pa sa madaling araw ay umaakyat na ang singaw mula sa mainit na goto. At ang malaking puno ng akasya sa harap ng presinto ay tiyak na nanilaw na naman noong taglagas na iyon. Sa dulo ng isa sa mga eskinita sa Calamba, nakatira ang isang babaeng pulis na nagngangalang Josefina Reyes. Si Josefina o Josie sa mga malalapit sa kanya ay isinilang noong 1961, ang bunso sa 3 magkakapatid. Bata pa lang, dahil sa kanyang malinaw na mga mata at matatag na pananalita, madalas siyang sabihan ng mga matatanda sa kanilang lugar na parang lalaki kung kumilos, napakatatag. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa minahan noong siya ay nasa high school pa lamang. Ang kanyang ina ang mag-isang nagtaguyod sa 3 anak at palaging kapos ang kanilang pamumuhay. Ang kanyang 2 nakatatandang kapatid na lalaki ay lumuwas sa Maynila pagkatapos ng high school, kaya't naiwan sa bunsong si Josie ang responsibilidad na alagaan ang kanilang ina. Tinanggap ito ni Josie bilang isang natural na tungkulin. Kahit minsan, hindi raw siya nagsabi ng salitang mahirap sa harap ng kanyang ina. Nagsimula siyang maghanda para sa pagsusulit sa pagkapulis sa edad na 22. Noong panahong iyon, bihira pa ang mga babaeng nagsusuot ng uniporme ng pulis. Halos lahat sa paligid niya ay tumutol. Babae, magpupulis? Ang liit-liit ng katawan mo. Anong gagawin mo? Mag-asawa ka na lang ng mayaman. Ngunit si Josie ay tahimik na nag-aral. Gumigising siya ng alas 4 ng umaga para ihanda ang almusal ng ina bago tumuloy sa silid-aklatan. Nang sumunod na taon, matagumpay siyang nakapasa sa pagsusulit. Nang unang makita ng ina ang anak na suot ang uniporme ng pulis, saglit daw itong natulala. Ang tanging nasabi niya ay, "Ipinagmamalaki kita, at kung buhay lang ang tatay mo, siguradong matutuwa siya." Na-assign si Josie sa isang Police Community Precinct, PCP, sa sentro ng Calamba. Bihira ang babaeng pulis na itinalaga sa mga presinto noon.
Pangunahin niyang tungkulin ang pag-iimbestiga sa mga babaeng suspek at mga kasong may kinalaman sa mga menor de edad. Tahimik niyang pinanatili ang kanyang lugar sa gitna ng mga lalaking kasamahan. Ang kanyang mesa ay laging malinis at maayos, at ang kanyang pakikitungo sa mga sibilyan ay mas tapat kaysa kaninuman. Isang kasamahan na nakasama ni Josie sa serbisyo ang nagbahagi ng kanyang alaala. Hindi siya palasalita, pero kapag may nasimulan siya, tinatapos niya hanggang sa dulo. Hindi siya nag-iiwan ng trabaho at hindi umaayaw sa mahihirap na gawain. Ganoon lang talaga siya. Pero baka iyon din ang naging problema. Hindi masama ang reputasyon ni Josie sa loob ng presinto. Ngunit ang kapaligiran sa loob ng presintong pinaglingkuran niya ay iba sa panlabas na anyo. Ang hepe ng presinto noon, si Police Senior Inspector Renato de Leon, ay nasa unang bahagi ng kanyang 50 taon at tubong kalamba. Mahigit 20 taon na siyang nagsisilbi sa iisang lugar at nakapagtatag ng malakas na koneksyon sa mga maimpluwensyang tao sa lokalidad. Sa mga tauhan niya, kilala siya bilang isang taong may dalawang mukha. Sa labas, isa siyang mahigpit at sumusunod sa alituntuning pulis. Ngunit sa loob ng presinto, ang kanyang salita ang batas. Walang sinuman ang direktang kumokontra sa kanya. May dahilan kung bakit niya napanatili ang kanyang posisyon sa loob ng 20 taon. Unang nagpakita ng di pangkaraniwang interes si Renato kay Josie mga 2 buwan matapos siyang ma-assign doon. Pagkatapos ng night duty, habang mag-isang nag-aayos ng mga dokumento si Josie, nananatili si Renato sa tabi niya ng mas matagal kaysa sa kinakailangan at paulit-ulit na nag-aalok na ihatid siya pauwi gamit ang kanyang kotse. Magalang na tumatanggi si Josie. Ngunit hindi doon natapos ang interes ni Renato. Sa halip, lalo pa itong naging mapilit. Binabago niya ang schedule ng duty para magkaroon sila ng oras na magkasama at paulit-ulit ang kanyang paanyaya na sabay silang kumain. Sa bawat pagtanggi, nagiging nakakatakot ang ekspresyon ni Renato at kinabukasan, tiyak na may kaakibat na perwisyo sa trabaho ni Josie. Ang kasamahan niyang babaeng pulis, si Marites Santos, ay nagsabing narinig niya kay Josie ang mga salitang ito. Laging may ginagawang hindi maganda sa akin si Hepe. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang tanging nasabi ni Marites ay, mag-ingat ka. Dahil kapag napag-initan ka ng nakatataas, magiging mahirap ang serbisyo mo. Ang pagrereklamo laban sa isang superior ay katumbas na rin ng voluntaryong pag-alis sa serbisyo. Ang mga salitang iyon, ayon kay Marites, ay nanatili sa kanyang isipan at naging dahilan ng kanyang pagluha kalaunan. Noong unang bahagi ng 1986, tahimik na sinabi ni Josie sa kanyang ina, "Inay, kung pwede lang sana akong lumipat ng presinto, lilipat ako." Hindi niya sinabi ang dahilan. Nang tanungin siya ng ina kung may problema, ngumiti lang siya at sinabing, "Pagod lang po ako." Marahil ay ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Sa mga panahong iyon, gumagawa na pala si Josie ng request for transfer. Marahil ay kinukumbinsi niya ang sarili na kung makakalipat siya sa ibang presinto, magiging maayos din ang lahat. Okay pa, konting tiis na lang. At makalipas ang ilang araw, suot ang kanyang uniforme ng pulis, umalis siya ng bahay. Tulad ng dati, pinanood siya ng kanyang ina mula sa tarangkahan. Iniisip daw niya na sa susunod nilang pagkikita, kakain sila sa isang magandang lugar. Iyon na pala ang huli. Noong unang bahagi ng Disyembre 1986, wala pang 3 araw mula nang maglaho si Josie, isang kakaibang tensyon ang namayani sa presinto. O mas tamang sabihin, ang tensyong iyon ay dahan-dahang tinakpan bago pa man may makapansin. May isang taong tahimik na nagbago ng direksyon. Ang investigasyon, ang mga alaala, lahat ay binaluktot sa ganoong paraan. Ang unang naghain ng ulat ng pagkawala ay ang ina ni Josie. Isang buong araw na ang lumipas mula nang pumasok ang anak sa trabaho ngunit wala pa ring kontak kaya direkta siyang tumawag sa presinto. Ang sumagot sa telepono ay si Renato. Kalmado niyang sinabi, "Huwag po kayong mag-alala. Marahil ay may personal lang siyang pinuntahan. Kapag nagparamdam siya, agad naming ipapaalam sa inyo." Naniwala ang ina sa mga salitang iyon dahil pulis ang nagsabi at dahil ang hepe mismo ng presinto ang direktang nagsabi. Ngunit lumipas ang isang araw,
2 araw, hindi pa rin nagpakita si Josie. Muling pinuntahan ng ina ang presinto. Sa pagkakataong ito, direkta siyang nagpunta at halos lumuhod sa pagmamakaawa. Parang awa niyo na hanapin niyo ang anak ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Renato. Susundin namin ang proseso. Iyon lang ang sinabi niya. Habang umiiyak at nagmamakaawa ang ina, abala lang siya sa paglilipat ng mga papel. Ang opisyal na investigasyon sa pagkawala ay nagsimula sa ika-4 na araw. Ang naatasang investigador noon ay si Sergeant Ricardo Gomez mula sa parehong himpilan. Mula sa simula, itinuring ni Sergeant Gomez ang kaso bilang isang simpleng paglalayas. Simple lang ang dahilan. Iyon ang direksyong itinuro ng hepe, si Renato. Ayon kay Renato, si Josie ay nagpapakita raw ng hindi magandang asal sa trabaho kamakailan at nagpahiwatig ng balak na voluntaryong mag-resign dahil sa personal na mga kadahilanan. Ang mga salitang iyon ay purong kasinungalingan. Ngunit walang sinumang nag-verify dahil inakala nilang walang dahilan para gawin iyon. Ang paunang ulat ng investigasyon na ginawa ni Sergeant Gomez ay 2 pahina lamang ng A4 paper. Walang ginawang crime scene investigation at formalidad lamang ang pagtatanong sa mga taong malapit kay Josie. Iniwanan lang niya ng contact number ang ina at mga kapatid ni Josie bago umalis. Sa mga kasamahang babaeng pulis, kasama na si Marites, iisa lang ang tanong niya, may napansin ba kayong kakaiba sa kanya nitong mga nakaraang araw? Nag-atubili sandali si Marites. Si Hepe po kasi. Sisimulan sana niyang sabihin, ngunit huminto siya. Nakatutok sa kanya ang mga mata ng sarhento at sa tabi nito ay nakatayo si Renato. Umiling si Marites. Wala naman po. Iyon lang ang nasabi niya. At ang salitang iyon ay naging tinik sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon. Sa buong panahon ng investigasyon, kumilos si Renato na parang walang nangyari. Sa katunayan, lalo pa siyang naging abala. Dumadalo siya sa iba't ibang okasyon sa komunidad at hindi lumiliban sa mga year-end crime prevention inspection. Sumasama rin siya sa mga inuman ng mga katrabaho. Umiinom, tumatawa, at nangunguna sa tagayan. Walang sinuman sa mga naroroon ang naghinala na may itinatago siya. Isa lang siyang hepe ng presinto, isang taong laging nariyan. Isang taong natural na nakaupo sa kanyang puwesto tulad ng dati na para bang walang nangyari. Ang investigasyon ay halos natapos sa loob ng wala pang 20 araw. Sa opisyal na tala, nakasulat na simpleng paglalayas at patuloy na hahanapin ang kinaroroonan. Ang ina ni Josie ay pabalik-balik sa himpilan ng pulisya. Ngunit ang sagot na natatanggap niya ay laging pareho. Mukhang umalis siya sa sarili niyang kagustuhan. Ipapaalam namin sa inyo kapag may balita na. Sa kanyang puso, alam ng ina na kasinungalingan ang mga salitang iyon. Hindi ganoong klase ng anak si Josie. Hindi siya aalis nang walang paalam sa kanyang ina. Ngunit ang kutob ng isang ina ay hindi mananalo laban sa isang opisyal na dokumento. Ganoon ang panahon noon. Samantala, sa bakuran ng bahay ni Renato, may isang kakaibang nangyayari. Isang matandang kapitbahay ang nagpatotoo kalaunan. Noong taglamig na iyon, palaging naghuhukay ang hepe sa kanyang hardin. Sa kalagitnaan ng gabi, nakita ko ang ilaw sa madaling araw kaya naisip ko kung ano iyon at nakita ko siyang mag-isang naghuhukay gamit ang pala. Noong panahong iyon, inakala lang ng matanda na nag-aayos siya ng kanyang hardin para sa pagtatanim. Nagtaka siya kung bakit naghuhukay ng hardin sa taglamig. Pero hindi na niya pinansin, marami namang kakaibang ginagawa ang mga tao, ngunit kung babalikan, hindi lang 1 o 2 bagay ang kakaiba. Ang malalaman kung ano ang nasa ilalim ng hardin na iyon ay aabutin pa ng 7 taon. Gabi bago mawala si Josie noong unang bahagi ng Disyembre 1986, may isang taong nakatanda sa mga pangyayari. Ito ay si Aling Teresita Cruz, isang kapitbahay na nakatira sa parehong eskinita. Noong panahong iyon, nasa unang bahagi ng kanyang ika-30 taon si Aling Teresita at hindi makatulog lampas 11:00 ng gabi. Gabi iyon na napakalamig at malakas ang hangin. Sumisingit ang malamig na hangin sa siwang ng bintana at kumikislap ang ilaw ng poste sa eskinita.
Bigla, may narinig siyang tunog ng isang kotseng huminto sa bungad ng eskinita. Sandaling umandar ang makina bago namatay. Pagkatapos ng ilang sandali, muling umandar ang makina. Walang anumang inisip si Aling Teresita at nagtalukbong na lang ng kumot. Iyon lang, ang alaalang iyon ay muling mabubuhay pagkalipas ng 7 taon nang magsimula ang muling pag-iimbestiga at tanungin siya ng mga investigador kung may napansin siyang kakaiba noong gabing iyon. Naalala ni Aling Teresita ang tunog ng kotse at may isa pa siyang naalala. Ang kotse ay may kulay na katulad ng sasakyan ng hepe ng presinto, si Renato. Madilim at hindi niya matiyak, ngunit sinabi niyang iyon ay kulay dark green. Ang kotse ni Renato ay dark green. Nang marinig ng mga investigador ang testimonya, sandali silang natigilan. Sa huling araw na pumasok si Josie sa trabaho, nakatala sa logbook ng presinto na walang partikular na pangyayari. Nakasaad na pumasok siya ng 8 a.m. at nakatakdang umuwi ng 5 p.m. Ngunit noong araw na iyon, hindi umuwi si Josie. Opisyal na nakatala na siya ay umuwi, ngunit isang kasamahan na nasa presinto noong hapong iyon ang nagkuwento kalaunan. Nakita kong pumasok si Josie sa opisina ng hepe. Mukhang ipinatawag siya. Pagkatapos noon, hindi ko na siya nakita. Ang testimonya na ito ay hindi rin matatagpuan sa anumang talaan ng paunang investigasyon. Hindi malinaw kung may sinumang hindi kumuha ng pahayag o kinuha ito ngunit hindi itinala. Ang opisina ng hepe ay isang masikip na espasyo sa pinakadulong bahagi ng gusali ng presinto. Mayroon lamang itong isang bintana at pinakamalayo sa pasilyo. Ang lumang pinto na gawa sa kahoy, kapag isinara, ay halos hindi naglalabas ng tunog sa labas. Kahit na may 10 kasamahan na naka-duty, mahirap malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng silid na iyon. Sa proseso ng muling pag-iimbestiga, ang estrukturang ito ay muling naging mahalagang pahiwatig. Kung may nakapansin lamang nito noon, maaaring nagiba ang direksyon ng investigasyon. Pagkatapos ng 5:00 ng hapon noong araw na iyon, hindi malinaw ang mga kilos ni Renato. Sa opisyal na talaan, nakasulat na umuwi siya ng 6:00 ng gabi, ngunit walang kasamahan ang nakakita sa kanya. Isang empleyado sa kalapit na gasolinahan ang nagpatotoo na noong gabing iyon, isang dark green na kotse ang nagpakarga ng gasolina, mga bandang 7:00 ng gabi. Wala siyang maalala sa mukha ng driver, ngunit naaalala niya ang modelo at kulay ng kotse. Sa muling pag-iimbestiga, nang halungkatin ng mga investigador ang mga talaan, ang testimonya ng empleyadong iyon ay hindi na isama kahit saan sa paunang investigasyon. Mula sa simula, wala talagang investigasyon na isinagawa. Ang distansya sa pagitan ng bahay ni Renato at ng presinto ay mga 15 minuto kung lalakarin, kung sasakyan, wala pang 5 minuto. Itinuring ng mga investigador sa muling pagsisiyasat na malamang na ang maikling distansyang iyon ang huling ruta ni Josie. Kung paanong ruta at paano siya dinala ay hindi na naging malinaw. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, walang anumang bakas na si Josie ay nakalabas sa bahay na iyon. Ano ang ginawa ni Renato noong gabing iyon? Marahil ay nagmaneho siya mula sa presinto papunta sa kanyang bahay. Marahil ay pumasok siya sa bahay. Marahil ay naglakad siya sa bakuran. At marahil ay kinuha niya ang pala. Walang sinuman ang nakakaalam ng katotohanan. Natutulog na ang matandang kapitbahay. Umuwi sa probinsya ang kanyang asawa at tahimik ang eskinita. Sa gitna ng napakalamig na gabi, mag-isa siyang naghukay ng lupa. At kinaumagahan, ang bakuran ay kasing tahimik ng dati at ang tabi ng bodega ay malinis na naayos. Na para bang walang nangyari. Ngunit naaalala ng lupa. Hinding-hindi makakalimot ang lupa. Ang ina ni Josie, simula noong araw na iyon, ay natutulog gabi-gabi habang yakap ang unan na ginagamit ng kanyang anak. Sa loob ng silid, nakasabit pa rin ang uniforme ng pulis ng kanyang anak. Hindi niya ito nilabhan dahil naroon pa ang amoy. Natatakot ang ina na mawala ang amoy na iyon kaya't hindi niya ito magawang hawakan at sa labas ng bintana lalong lumalamig ang taglamig. Alam na ng ina na hindi na babalik si Josie,
Ngunit kung hindi niya gagawin iyon, hindi niya kayang mabuhay. Kaya't ang uniforme ng pulis ay nanatiling nakasabit doon. Sa loob ng 7 taon, nanatili ito sa parehong lugar. Natapos ang investigasyon. O mas tamang sabihin, ipinroseso na parang tapos na. Lumipas ang taglamig ng 1986 at dumating ang tagsibol. Namulaklak ang mga bougainvillea sa mga kalsada ng Calamba at sinalubong ng mga tao ang bagong panahon. May bagong kasamahan na dumating sa presinto, may ibang tao na umupo sa upuan ni Josie, may bagong nameplate na inilagay sa mesa, ganoon lang umikot ang mundo na parang walang nangyari. Ang mga alaala ay mabilis na kumupas at ang pangalan ay dahan-dahang nabura. Walang nagbago kay Renato. Pumapasok siya tuwing umaga at umuuwi sa gabi. Tumatanggap ng mga konsultasyon mula sa mga residente at pinamumunuan ang kanyang mga tauhan. Sa mga pulong, binibigyang diin niya ang pagpapalakas ng seguridad. Hindi rin siya lumiliban sa mga inuman kasama ang mga maimpluwensyang tao sa lugar, kahit minsan hindi nabanggit sa kanyang bibig ang pangalan ni Josie. Ang mga kasamahan din ay hindi ito binabanggit. Ang pangalang iyon ay tahimik na binura sa loob ng presinto. Sandaling nagkaroon ng pakiramdaman sa isa't isa kung may magbabanggit ba, ngunit kahit iyon ay nawala rin. Nang sumunod na taon, bumisita muli ang ina ni Josie sa himpilan ng pulisya. Kahit 2 taon na ang lumipas, bumibisita pa rin siya. Ngunit ang sagot na natatanggap niya ay laging pareho. Inaalam pa po namin ang kanyang kinaroroonan. Ipapaalam namin sa inyo kapag may balita. Tuwing pagkatapos noon, sa daan pa uwi, tinatawag daw ng ina ang pangalan ni Josie. Sa isang eskinita na walang tao, mag-isa niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Sa eskinita, na kahit alingaw-ngaw ay walang sumasagot. Ang kapitbahay na nakakita sa kanya ay nagkuwento kalaunan. Tuwing naririnig ko ang pagtawag ng ina sa pangalan niya, parang dinudurog ang puso ko. Pero wala akong masabi. Naisip ko na baka may kaugnayan ang tunog ng kotseng iyon na naaalala ko, pero paano ko sasabihin sa pulis ang tungkol sa pulis? Natakot ako. Talagang natakot ako. Sa mga panahong iyon, nagkaroon ng pagbabago sa pamilya ni Renato. Kumalat ang tsismis na hindi na maganda ang pagsasama nila ng kanyang asawang si Celia. Sinasabing nagsimulang dumistansya si Celia sa kanyang asawa mula noong taglamig na nawala si Josie. Hindi niya sinabi ang dahilan. Naging tahimik na lang siya. Inakala ng mga kapitbahay na nagkalamat lang ng kaunti ang relasyon ng mag-asawa, ngunit alam ni Celia, kung ano ang eksaktong alam niya ay malalaman sa proseso ng muling pag-iimbestiga kalaunan. Sa loob ng 7 taon, may isang bagay na inulit-ulit si Renato. Ang tabi ng bodega sa likod bahay ay siya mismo ang nag-aalaga. Ipinapasa niya sa asawa ang ibang gawain, ngunit ang tabi ng bodega ay hinding-hindi niya ipinapahawak. Noong una, nagtaka si Celia, ngunit hindi siya makapagtanong. Mayroong isang pakiramdam na hindi dapat magtanong. Nagkunwari na lang si Celia na walang alam. Mas madali iyon para sa kanya. Para mabuhay, may mga bagay na mas mabuting hindi mo alam. Iyon ang pinili ni Celia. Ang kapatid ni Josie na si Jose ay madalas pa ring bumibisita sa Calamba matapos mawala ang kanyang kapatid. Bukod sa pag-aalaga sa kanilang ina, umaasa rin siyang baka may lumitaw na bagong impormasyon. Sa mga libreng oras niya, gumagala siya malapit sa presinto, naghihintay ng kung ano. Minsan, nakasalubong niya si Renato. Nagtanong si Jose kung may bago bang balita tungkol sa kanyang kapatid. Kalmadong sumagot si Renato. Wala pa ring balita. Mukhang umalis siya sa sarili niyang kagustuhan, kaya baka isang araw ay magparamdam din siya. Habang naririnig ang mga salitang iyon, tinitigan ni Jose ang mga mata ni Renato. Sinabi niya kalaunan na ang mga matang iyon ay kakaibang hindi kumukurap. Sa halip, napakatahimik daw, at iyon ang mas lalong nakakatakot. Lumipas ang 3 taon, 4 na taon. Sa panahong iyon, nakatanggap pa ng parangal si Renato. Kinilala siya bilang isang taong may malaking kontribusyon sa seguridad ng komunidad. Walang sino man ang nagduda sa kanya. Sa Calamba, isa lang siyang mapagkakatiwalaang pulis, isang respetadong matanda, isang taong binabati tuwing bagong taon.
Ang mga nakababatang pulis ay unang yumuyuko sa kanya at ang mga residente ay tinatawag siya sa kanyang pangalan ng may paggalang. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang nasa ilalim ng bakuran na dinaraanan niya tuwing umaga papasok sa trabaho. Ang ina ni Josie ay unti-unting nanghina. Nagsimulang manakit ang kanyang mga tuhod at lumabo ang kanyang mga mata. Gayunpaman, tuwing kaarawan ng kanyang anak, mag-isa siyang naghahanda ng pagkain. Nagluluto siya ng paborito ni Josie, adobo at sinigang na baboy. Inihahain niya ang mga pagkain na walang kakain, sandaling umuupo, at pagkatapos ay nililigpit. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Sa pagitan ng paniniwalang buhay pa ang kanyang anak at ng kutob na patay na ito, naghahanda siya ng pagkain tuwing kaarawan. Habang 7 beses inihain ang mga pagkaing iyon, ang katotohanan ay nasa ilalim ng bakuran. Nasa ilalim ng bakuran ng isang bahay na 5 minutong lakad lang ang layo. Ang 1986 ay naging 1987 at naging 1988. Patungo ang Japan sa kasagsagan ng bubble economy at araw-araw na puno ng magagarang balita ang telebisyon. Naging masigla rin ang mga kalsada ng Calamba. May mga bagong kalsadang ginawa at isang commercial building ang itinayo sa isang sulok ng palengke. Naging abala ang mga tao, nakatuon sa pagkita ng pera. Unti-unting nabawasan ang mga taong nakakaalala sa pangalang Josefina Reyes. Kahit na may nakakaalala, hindi na ito binabanggit. Wala nang dahilan para banggitin. Ang investigasyon ay itinuring ng tapos at hindi na muling sinilip ng pulisya ang kasong iyon. Ganoon lang sumulong ang mundo. Ginamit ni Renato ng husto ang mga panahong iyon. Noong 1988, na-promote siya bilang Police Chief Inspector. Kinilala ang kanyang mga nagawa para sa seguridad ng komunidad. Nagkaroon ng isang salo-salo para sa kanyang promosyon at dumalo ang mga maimpluwensyang tao sa lugar para magdiwang, nag-ihaw ng karne at nagbukas ng alak. Masayang tumatawa si Renato habang tinatanggap ang mga pagbati. Isang nakababatang pulis na naroroon ang nagkuwento kalaunan. Noong araw na iyon, nakita kong napaka-relax at masayang tumatawa ang hepe at hinangaan ko siya. Naisip ko na isa siyang mahusay na tao. At nalaman ko kalaunan na iyon pa pala ang mas nakakatakot. Pagsapit ng 1990, malapit na magretiro si Renato. Ito ang pagtatapos ng kanyang 25 taong serbisyo sa pulisya. Bago magretiro, bumili siya ng isang maliit na lupa sa labas ng Calamba. Sinasabi niyang ito ay mula sa perang unti-unti niyang naipon at tulong mula sa pamilya ng kanyang asawa. Ang plano niya pagkatapos magretiro ay magtayo ng isang maliit na bahay sa lupang iyon at mamuhay ng tahimik bilang isang magsasaka. Ang kanyang asawang si Celia, noong una ay natuwa sa balitang paglipat. Gusto na niyang umalis sa bahay na iyon. Hindi niya masabi ang dahilan, ngunit ayaw niya sa bakuran na iyon. Ayaw niya sa tabi ng bodega. Ngunit hindi natuloy ang paglipat. Ang permit para sa paggamit ng lupa bilang sakahan ay mas matagal kaysa sa inaasahan at sa panahong iyon, nagkasakit ang ina ni Renato. Katandaan na, sinabi ni Renato na sa halip na ilagay sa isang pasilidad ang kanyang ina, siya na mismo ang mag-aalaga dito. Pinuri siya ng mga tao sa paligid bilang isang mabuting anak. Walang sinabi si Celia sa desisyong iyon. Marami ng bagay ang hindi na niya pinapansin. Sa pagdating ng kanyang ina, nadagdagan ng isang tao ang bahay. Naging medyo mahirap ang pag-aalaga ng bakuran ng mag-isa, ngunit patuloy pa rin si Renato sa pag-aasikaso sa tabi ng bodega. Noong 1991, opisyal na nagretiro si Renato sa serbisyo. Sa araw ng kanyang pagre-retiro, dinalhan siya ng mga bulaklak ng kanyang mga nakababatang kasamahan. Isang maikling artikulo ang lumabas sa lokal na pahayagan na may pamagat na 25 taon ng serbisyo, haligi ng seguridad sa komunidad. Ginupit ni Renato ang artikulong iyon, inilagay sa isang frame at isinabit sa sala. Sa ilalim ng frame na iyon, umiinom siya ng kape tuwing umaga, nagbabasa ng diaryo, nanonood ng TV, na para bang walang nangyari. Ngunit naalala ng bakuran ng bahay na iyon,
Hindi man nagsasalita ang lupa, ngunit naaalala nito ang ina ni Josie. Sa mga panahong iyon ay lubos nang nanghina. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manigas dahil sa rayuma. Ang paglalakad niya ay hindi na tulad ng dati. Gayunpaman, tuwing sasapit ang araw ng pagkawala ni Josie, personal siyang pumupunta sa presinto. Walang nagbago. Ang mga tauhan lang ang nagbago. Kukunin ng bagong tauhan ang file, mabilis na titingnan at sasabihin, paumanhin po. Sa ngayon, mahirap nang magkaroon ng karagdagang investigasyon matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi makatayo ang ina mula sa kanyang upuan. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Inalalayan siya ng kanyang anak na si Jose palabas. Magkasama silang tumayo sa ilalim ng puno ng akasya sa harap ng presinto. Ito ang puno na dinaraanan ni Josie tuwing umaga papasok sa trabaho. Sandaling tiningala ng ina ang puno. Wala siyang sinabi. Hindi na kailangan ng mga salita. Lumipas ang 5 taon. Lumipas ang 6 na taon. Sa ika-7 taon mula nang mawala si Josie, tahimik pa rin ang bakuran na iyon. Malinis ang tabi ng bodega at may mga bagong dahon na tumubo sa puno ng kaimito. Noong araw na iyon, maaga ring gumising si Renato at nagwalis. Habang nagwawalis, isang beses niyang tiningnan ang direksyon ng bodega at muli niyang hinawakan ang walis. Walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Mukha lang ng isang taong nagwawalis ng bakuran sa umaga. Iyon ang pinakanakakilabot na tanawin. Walang takot, walang konsensya ang mukhang iyon. Mula taglagas ng 1992, unti-unting napansin ng mga taong malapit kay Renato ang kakaibang aura sa kanya. Sa panlabas, siya pa rin ang kagalang-galang at tahimik na retiradong pulis. Ngunit kung titingnan ng malapitan, iba na. May mga maliliit na pagbabago na nangyari. Habang dumarami ang maliliit na pagbabagong ito, nagsimulang makaramdam ng kung ano ang mga tao sa paligid niya kahit hindi nila ito sinasabi. Ang unang nakapansin ng pagbabago ay ang kanyang asawang si Celia, si Renato, mula nang magretiro ay hindi na makatulog ng maayos. Noong una, inakala niyang dahil lang ito sa pagbabago ng ritmo ng buhay matapos magretiro. Ngunit lumipas ang mga buwan at hindi ito bumuti. Dumalas ang biglaang pagbangon niya sa kalagitnaan ng gabi. Kapag tinatanong ni Celia kung ano ang problema, sinasabi niyang pupunta lang sa banyo. Ngunit alam ni Celia, hindi tunog ng pagpunta sa banyo ang naririnig niya. Tunog iyon ng pag-upo sa beranda. Tunog iyon ng pagbukas ng bintana na nakaharap sa bakuran. Nagtatakip si Celia ng kumot sa ulo at nagkukunwaring walang naririnig. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Nagsimula siyang magsalita habang tulog noong taglamig na iyon. Noong una, hindi maintindihan na mga bulong lang, ngunit unti-unti itong naging malinaw. Isang gabi, narinig ito ni Celia at napaupo. Si Renato, habang nakapikit, ay nakaunat ang kamay at nagsasalita. Ang narinig ni Celia ay isang salita lang, "Diyan ka lang, diyan ka lang." At pagkatapos ay tumahimik. Sinabi ni Celia na simula noon natakot na siyang matulog sa tabi ng kanyang asawa, ngunit hindi siya lumipat ng silid. Ang isang taong may alam para magkunwaring walang alam ay kailangang manatili sa lugar na iyon. Doon nagpikit ng mata si Celia. Sa mga panahong iyon din siya nagsimulang umasa sa alak. Bago magretiro, umiinom lang siya kapag may mga inuman, ngunit pagkatapos magretiro, nagsimula siyang uminom ng mag-isa. Pagkatapos kumain ng hapunan, kumukuha siya ng isang bote ng hinebra, umuupo sa beranda at umiinom ng mag-isa. Noong una, 1 o 2 baso lang, naging kalahati at naging 1 bote. Kapag sinasabi ni Celia, "Hindi ba't sobra na yan?" Inilalapag ni Renato ang baso nang walang imik. Ngunit kinabukasan, tiyak na kukuha ulit siya. Habang umiinom, ang kanyang tingin ay laging nakatuon sa bakuran. Umiinom siyang mag-isa habang nakatingin sa madilim na bakuran. Si Celia, mula sa kusina, ay sumisilip sa kanya bago tahimik na pumasok sa silid tulugan.
Ang retiradong kasamahan na si Ocampo ay paminsan-minsan bumibisita kay Renato para makipagbaraha. Nagkuwento si Ocampo kalaunan sa mga investigador. Noon, inakala ko lang na baka bored lang siya dahil retirado na, pero may isang bagay na kakaiba. Kapag sinasabi kong lumabas kami sa bakuran, ayaw na ayaw niya. Sabi ko, maganda ang panahon, maglatag tayo ng mesa sa labas para presko habang naglalaro. Pero sabi niya, dito na lang sa loob. Minsan, nauna akong lumabas sa bakuran, pero parang hinabol niya ako. Hinawakan niya ang braso ko at sinabing, pumasok na tayo. Kakaiba ang mga mata niya noon. Naisip ko lang na baka naging masungit lang siya. Nalaman ko lang kalaunan kung bakit. Ang kanyang obsession sa tabi ng bodega ay lalong lumala. Sa bawat pagpapalit ng panahon, siya mismo ang nag-aayos sa paligid ng bodega. Sa tagsibol, naglalagay siya ng bagong graba sa paligid. Sa tag-araw, nagbubunot siya ng mga damo. Sa taglagas, nagwawalis. Sa taglamig, tinatakpan niya ng lona. Kapag sinasabi ni Celia, ako na po ang gagawa niyan, sinasabi niyang, huwag na. Bumaba ang boses niya at sinasabing, huwag mong gawin. Hindi na lumapit pa si Celia. Sa pag-aalaga sa kanyang biyenan, dumami ang kanyang mga alalahanin sa loob ng bahay at pinili ni Celia na doon na lang mag-focus. Natutunan niyang ituring ang isang sulok ng bakuran na parang hindi ito umiiral. Ang ina ni Renato ay matanda na ngunit matalas pa rin ang isip. Isang araw, habang pinapanood ang kanyang anak na nag-aayos ng bakuran, tahimik niyang tinanong si Celia, ano ba ang mayroon diyan? Sumagot lang si Celia, bodega lang po. Sandaling tumingin ang ina sa labas ng bintana, ngunit hindi na nagtanong pa. Mula noong araw na iyon, hindi na tumingin ang ina sa direksyong iyon, sadyang iniiwasan niya ang tingin. Habang pinapanood iyon, naisip ni Celia na marahil ay may naramdaman din ang kanyang biyenan, ngunit hindi nila ito pinag-usapan kailanman. Sa bahay na iyon, ang mga ganoong bagay ay hindi sinasabi. Tagsibol na sa 7 taon, mula nang magsimulang magwalis si Renato ng bakuran tuwing umaga. 7 taon na rin ang lumipas mula nang mawala si Josie. At sa tagsibol na iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Mula sa isang direksyon na walang sino man ang inaasahan, nagsimulang malutas ang misteryo. Matagal na tiniis ng lupa, ngunit sa huli, hindi ito nanatiling tahimik. Pagkatapos ng 7 taon, sa wakas ay nagsalita ang bakuran na iyon. Noong tagsibol ng taong iyon, inihayag ang isang redevelopment plan para sa ilang bahagi ng Calamba. Isang proyekto ito para ayusin ang mga lugar na siksikan sa mga lumang bahay at palawakin ang mga kalsada. Ang bahay ni Renato ay hindi direktang kasama sa demolisyon, ngunit ang pader sa dulo ng katabing eskinita ay kasama sa road widening area. Sa araw na pumasok ang heavy equipment para sirain ang pader, nangyari ang insidente. Nang hukayin ng shovel car ang pundasyon ng pader, gumuho kasama nito ang lupa sa gilid ng bakuran ni Renato, sa tabi mismo ng bodega sa likod bahay. Isang trabahador sa lugar ang nakapansin ng kakaibang bagay sa gumuhong lupa. Noong una, inakala niyang buto ng hayop, ngunit iba ang hugis. Ibinaba niya ang kanyang pala, yumuko at sumilip, at napasigaw siya. Tumatakbong lumapit ang site supervisor, at agad na itinigil ang trabaho. Wala pang 30 minuto, dumating ang tawag sa pulisya. Kinumpirma ng mga pulis na rumesponde ang natagpuan. Ang lumitaw mula sa lupa ay mga buto ng tao. Ang ilang bahagi ay nakalibing pa sa lupa, habang ang iba ay nakalantad kasama ng gumuhong lupa. Sa tabi ng mga buto, may natagpo ang piraso ng bulok na tela. Nang siyasatin ng forensic team ang piraso ng tela, agad itong kinunan ng litrato ng isang forensic officer. Mayroon itong butones. Isang metal na butones, at sa butones na iyon, may nakaukit na partikular na disenyo. Ang disenyo ng sampaguita na ginagamit sa mga uniforme ng pulis. Si Inspector Manuel Ocampo, ang pinuno ng forensic team, ay nagsabi kalaunan na agad niyang naramdaman, ito ay isang lumang kaso at hindi ito isang ordinaryong kaso. Batay sa kalagayan ng mga buto, malinaw na ilang taon na itong nakalibing.
Agad niyang kinordonan ang lugar at nagulat sa kanyang mga nakatataas. Humingi siya ng listahan ng mga hindi pa nalulutas na kaso ng pagkawala. Hiniling niyang kunin lahat ng kaso ng pagkawala sa Calamba sa loob ng nakaraang 7 taon. Lumabas ang listahan. Mayroong ilang mga kaso. Ngunit ang napansin ni Ocampo ay isang partikular na kaso. Disyembre 1986, Josefina Reyes, nawawala, hindi nalutas, itinuturing na simpleng paglalayas. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Simpleng paglalayas? Paano naging konklusyon ang simpleng paglalayas kung ang butones ng uniforme ng pulis ay natagpuan sa isang lugar kung saan may nakalibing na katawan? Hindi niya maintindihan, o mas tamang sabihin, ayaw niyang maintindihan, dahil nakikita na niya ang napakalinaw na katotohanan. Ipinadala ang mga buto sa crime laboratory para sa pagsusuri. Tumagal ng ilang linggo bago lumabas ang resulta. Sa panahong iyon, muling binasa ni Ocampo ang mga tala ng investigasyon mula sa simula. 7 taon na ang nakalipas. Habang binabasa ang 2 pahinang ulat ng investigasyon, ilang beses siyang huminto. Walang crime scene investigation, hindi kumpleto ang pagtatanong sa mga taong malapit sa biktima. Opinyon ng investigador, simpleng paglalayas, batay sa pahayag ng hepe ng presinto. Kinumpirma niya kung sino ang hepeng iyon. Renato de Leon, kasalukuyang retirado, nakatira sa Calamba, at kinumpirma niya ang talaan ng bahay kung saan natagpuan ang mga buto. May-ari, Renato de Leon. Nang makita ni Ocampo ang pangalang iyon, sandali siyang hindi makatingin sa mga dokumento. Dumating ang resulta ng pagsusuri. Ang mga buto ay tinatayang mula sa isang babae na nasa pagitan ng 25 hanggang 25 taong gulang. Ang oras ng pagkamatay ay tinatayang 7 hanggang 8 taon na ang nakalipas. At mayroong isang tiyak na natuklasan. Nakumpirma ang bakas ng bali sa likod ng bungo. Pinaniniwala ang dulot ng panlabas na puwersa. Mataas ang posibilidad na pinatay. 3 beses binasa ni Ocampo ang pangungusap na iyon at isinara niya ang file ng investigasyon. Hindi ito paglalayas. Mula sa simula, hindi ito paglalayas. At ang taong unang dapat nakaalam nito, ang siyang unang nagtago nito. Kinabukasan matapos lumabas ang resulta ng pagsusuri, ipinaalam ito sa ina ni Josie. Personal na pinuntahan ng isang investigador ang bahay ng ina. Ang ina noon ay mahigit 70 taong gulang na. Masama ang kanyang mga tuhod at nakaupo lang sa loob ng silid. Pagpasok ng investigador at pag-upo, agad daw naramdaman ng ina. Ang mga mata nito ay hindi mga mata ng isang taong darating ng walang balita. Bago pa matapos magsalita ang investigador, ipinikit ng ina ang kanyang mga mata at sandaling hindi nagsalita. Sa labas ng bintana, umuulan. Noong una, mahina lang, ngunit unti-unting lumakas. Habang pinapakinggan ang ulan, tinawag ng ina sa kanyang isip ang pangalan ng kanyang anak. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang boses na lumalabas. Pagkatapos ng 7 taon, natagpuan niya ang kanyang anak, ngunit sa ganitong paraan. Si Renato ay nagwawalis ng bakuran noong umagang dumating ang mga investigador. Hawak pa rin ang walis, narinig niya ang pagbukas ng tarangkahan. Pumasok ang 2 investigador. Dahan-dahang ibinaba ni Renato ang walis at tiningnan ang mga mukha ng mga investigador. Wala siyang sinabi. Nagsalita ang isang investigador. Ginoong De Leon, may natagpo ang mga buto sa inyong bakuran. Maaari po ba kayong sumama sa amin? Sandaling tumingin si Renato sa direksyon ng bodega sa gilid ng bakuran at tumango. Sa kanyang mga mata, walang pagkagulat o pag-aalala, para bang naghihintay o alam na niyang tapos na ang lahat. Ang ekspresyong iyon ay matagal na nanatili sa isipan ng mga investigador na naroroon. Noong hapon na dinala si Renato sa himpilan ng pulisya sa ilalim ng voluntary cooperation, mabilis na kumalat ang mga tsismis sa Calamba. Isang retiradong dating hepe ng presinto ang iniimbestigahan ng pulisya. Hindi alam ang mga detalye, ngunit nagbulungan ang mga tao. Naramdaman nilang may hindi pangkaraniwang nangyayari. Ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon. Nakaupo si Renato sa interrogation room, tahimik at nakatikom ang bibig.
Sinabi niyang hindi niya alam. Sinabi niyang hindi niya alam kung bakit naroon iyon. Sinabi niyang baka matagal nang naroon sa bakuran. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay isang katahimikan na pinanday sa loob ng 7 taon. Si Senior Inspector Antonio Vargas, ang pinuno ng Criminal Investigation Division na humahawak sa muling investigasyon, ay isinara ang file matapos marinig ang unang pahayag ni Renato. Hindi basta-basta bibigay ang taong ito, naramdaman niya. Nagpasya siyang mas mainam na galawin muna ang paligid kaysa direktang harapin siya. Kailangan niyang mag-ipon ng ebidensya at pabuksan ang bibig ng mga taong malapit sa kanya. Inutusan ni Vargas ang kanyang team. Hanapin ulit lahat ng taong nakasalamuha ni Renato. Kung may mga taong hindi na imbestigahan 7 taon na ang nakalipas, hanapin silang lahat. Ang unang pinuntahan ay ang dating kasamahang babae na si Marites. Si Marites ay nakapag-asawa na at lumipat sa Batangas. Nang puntahan siya ni Vargas, nagulat si Marites pagbukas ng pinto. Nang mapansin niyang pulis, sandali siyang natigilan at dahan-dahan siyang nagbukas ng pinto. Nang magkaharap sila sa loob, nanginginig ang mga kamay ni Marites. Bago pa man magsalita si Vargas, nauna nang nagsalita si Marites. Alam ko po, 7 taon ko na pong alam. Tahimik na naghintay si Vargas. Ipinikit ni Marites ang kanyang mga mata bago muling imulat at nagsimula siyang magsalita. Sinabi po sa akin ni Josie, paulit-ulit daw siyang ginagawa ng hindi maganda ng hepe. Sinusundan daw siya pagkatapos ng duty at pinipilit na isakay sa kotse. Ang tanging nasabi ko lang po ay mag-ingat siya. Hindi ko po nasabing magsumbong. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng pagsumbong sa hepe noong panahong iyon? Akala ko po sapat na ang mag-ingat. Nagkamali po ako. Nagkamali po ako. May isa pang inamin si Marites, ang nakita niya sa presinto noong araw na nawala si Josie. Noong hapong iyon, nakita kong pumasok si Josie sa opisina ng hepe. Ipinatawag yata siya. Hindi maganda ang ekspresyon ni Josie. Parang may kaba. Akala ko po, tungkol lang sa trabaho. Pero iyon na pala ang huli. Matapos sabihin ito, umiyak nang umiyak si Marites. Para bang sumabog lahat ng tinago niya sa loob ng 7 taon. Tahimik na naghintay si Vargas. Hindi siya nagmadali. Alam niyang kapag tumigil ang luhang ito, may susunod pang lalabas na kwento. Ang sumunod na pinuntahan ay ang kapitbahay na si Aling Teresita. Naaalala pa ni Aling Teresita ang tunog ng kotse 7 taon na ang nakalipas at nang mabalitaan niyang nagsimula na ang muling investigasyon, siya na mismo ang tumawag sa himpilan ng pulisya. Habang gumagawa ng kanyang sinumpaang salaysay, sinabi niya, 7 taon kong gustong sabihin ito. Naisip kong may kaugnayan ang tunog ng kotseng iyon, pero paano ko sasabihin sa pulis ang tungkol sa pulis? Natakot ako. Pero ngayon, kailangan ko nang sabihin. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Ang tiyak na testimonya ay nagmula sa isang hindi inaasahang tao, ang asawa ni Renato, si Celia. Noong una, ayaw magsalita ni Celia. Nang puntahan siya ni Vargas, hinarang siya ni Celia sa pintuan. Wala po akong sasabihin, iyon lang. Hindi pinilit ni Vargas, iniwan niya ang kanyang business card at umalis. Tumawag po kayo kung magbabago ang isip niyo, sabi niya. Lumipas ang 3 araw, tumawag si Celia, magkikita po tayo, mababa at tahimik ang kanyang boses. Nang muling puntahan ni Vargas, nagtitimpla ng tsaa si Celia sa kusina. Nang magkaharap sila, sandaling nakatitig lang si Celia sa tasa at dahan-dahan siyang nagsalita. Noong gabing iyon, wala ako sa bahay, umuwi ako sa probinsya. Pero kinabukasan, pagbalik ko, may kakaiba. Naghuhugas siya ng kamay, pero napakatagal. May lupa mula sa bakuran. Basa rin ang kanyang bota. Tinanong ko kung ano ang ginawa niya sa bakuran. Sa gitna ng malamig na gabi, sabi niya nagpahangin lang. Kakaiba ang sagot niya, pero hindi na ako nagtanong pa. Pero simula noong araw na iyon, nagbago siya. Ayaw niya akong palapitin sa direksyon ng bodega. Kapag naglalakad ako doon, hinahawakan niya ang braso ko. Napakalakas ng pagkakahawak niya at sinabing, huwag kang pumunta diyan. Iba ang mga mata niya, kaya mula noon, alam ko na, mayroong kung ano doon. Huminto sandali sa pagsasalita si Celia.
Niyakap niya ang tasa gamit ang dalawang kamay at nagpatuloy. Ang pangalan ni Josie, kahit minsan hindi lumabas sa bibig niya, iyon ang pinakakakaiba. May nawawalang tao mula sa presinto, pero ang taong dating hepe hindi man lang binanggit ang pangalan. Kung nawala ang kasamahan mo, hindi ba dapat mag-alala ka man lang? Pero tinrato niya si Josie na parang hindi umiral. Mula sa simula, sa loob ng 7 taon, iyon ang pinakakakaiba para sa akin. Hanggang doon lang nagsalita si Celia at mariing itinikom ang kanyang mga labi. Hindi siya lumuha. Marahil ay ubos na. Namumula lang ang kanyang mga mata. Ni-record ni Vargas ang pahayag ni Celia at pinapirmahan. Pag-alis, sandali niyang sinulyapan ang bakuran. Nandoon pa rin ang bodega. Nakuha na ang mga buto at naipadala na sa crime lab, ngunit nananatili pa rin ang bakas ng lugar na iyon. Sandaling tiningnan ni Vargas ang lugar na iyon. Inisip niya ang lalaking iyon na araw-araw nagwawalis ng bakuran sa loob ng 7 taon at tahimik niyang isinara ang tarangkahan. Pagbalik sa interrogation room, inilapag ni Vargas ang isang file sa harap ni Renato, ang resulta ng pagsusuri sa buto, at ipinatong niya sa ibabaw nito ang sinumpaang salaysay ni Celia. Sunod, inilagay niya ang salaysay ni Marites, pati na rin ang salaysay ni Aling Teresita. Tinitigan ni Renato ang mga file na iyon. Sa unang pagkakataon, nanginig ang kanyang mga mata. Bahagya lang, ngunit malinaw na nanginig. Habang tinitingnan ang mga matang iyon, tahimik na sinabi ni Vargas, "Maaari na po ba kayong magsalita?" Sandaling hindi nagsalita si Renato. Narinig ang tunog ng hangin mula sa labas ng bintana. Ang fluorescent lamp ay tahimik na umuugong at dahan-dahang nagsalita si Renato. Ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi inaasahan ng sinuman. "Nagkamali ako. Iyon lang." Pagkatapos noon, sandaling katahimikan ulit. Walang sinabi si Vargas. Hindi siya nagmadali. Alam niyang kapag nabasag ang katahimikang ito, ang susunod na lalabas ay ang lahat na. Umuugong ang fluorescent lamp, may mga yapak na dumaan sa pasilyo, at muling nagsalita si Renato. Noong Disyembre 1986, noong hapong iyon, ipinatawag ko si Josie sa aking opisina dahil alam kong nag-file siya ng request for transfer. Naunang ipinaalam sa akin ng taga-HR, pwede kong pigilan ang papeles na iyon, nasa poder ko bilang hepe. Ngunit alam ko ring hindi ko dapat gawin iyon, kaya tinawag ko siya. Tinanong ko kung bakit gusto niyang umalis. Sinabi niyang personal na dahilan. Ayaw ko sa salitang iyon, personal na dahilan, dahil alam kong ako ang tinutukoy niya. Mababa at tuyo ang boses ni Renato, isang boses na walang emosyon at lalo itong nakakakilabot. Nakikinig si Vargas ng walang ekspresyon. Sinabi ko kay Josie na kanselahin ang kanyang transfer. Tumanggi siya. Sa unang pagkakataon, direkta siyang tumanggi sa harap ko. Hindi niya inalis ang kanyang tingin. Ayaw ko sa mga matang iyon. Ang mga matang tumitingin sa akin na parang baliw ako. Nagalit ako. Kinuha ko ang isang bagay sa aking mesa, isang iglap lang, at bumagsak si Josie. Nagtanong si Vargas, "Ano ang bagay na nasa mesa?" Sumagot si Renato, "Isang paperweight, gawa sa marmol. Akin iyon." Isinulat ni Vargas ang mga salitang iyon. Habang gumagalaw ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Renato. Nagpatuloy si Renato, "Nang bumagsak si Josie, sandali akong tumayo lang doon. Hindi ko alam ang gagawin. O alam ko, pero hindi ko magawa. Dapat ay tumawag ako ng tulong. Pero naisip ko na, kapag tumawag ako, matatapos na ang buhay ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 20 taon ay guguho, kaya hindi ko ginawa. Sa halip, nag-isip ako kung paano ko ito maitatago ng walang makakaalam. Noong gabing iyon, mga night duty personnel lang ang naiwan sa presinto. Ang opisina ng hepe ay nasa dulo ng gusali at ang mga night duty ay nasa guard room sa harap. Gumalaw ako ng tuluyan ng dumilim. Ginamit ko ang trunk ng kotse. 5 minuto lang ang biyahe papunta sa bahay. Noong gabing iyon, napakalamig. Naghukay ako sa bakuran, mag-isa. Inabot ako ng 2 oras sa tabi ng bodega, ang pinakatagong lugar.
Pagkatapos ng lahat, naghugas ako ng kamay. Napakatagal, ngunit hindi lahat ay nahugasan. Natahimik ang interrogation room. Sandaling ibinaba ni Vargas ang kanyang panulat at nagtanong, sa loob ng 7 taon, pagkatapos noon, hindi mo ba naisip na umamin? Ipinikit sandali ni Renato ang kanyang mga mata at sumagot, naisip ko, naisip ko. Tuwing nagigising ako sa madaling araw, iyon lagi ang nasa isip ko. Pero pagsapit ng umaga, pumapasok ako sa trabaho, kumakain ako, naging ganoon na lang. Alam kong hindi mawawala ang pangyayaring ito sa paglipas ng araw na lalo lang itong malilibing, ngunit pinili kong ilibing na lang. Muling nagtanong si Vargas, nang magsimula ang investigasyon, ano ang naisip mo? Maikli ang sagot ni Renato. Ako ang responsable sa investigasyon kaya madali kong nailigaw. Hindi naging mahirap. Isinulat lang ni Sergeant Gomez ang lahat ng sinabi ko. Sa mga salitang iyon, huminto ang kamay ni Vargas. Hindi naging mahirap. Ang mga salitang iyon ay matagal na nanatili sa loob ng interrogation room. Ang isang pulis na may 25 taong karanasan ay nagsabing hindi naging mahirap na itago ang pagkamatay ng isang kasamahan. Ang mga salitang iyon ang pinakamasama sa buong kasong ito. Habang nagpapatuloy ang pag-amin, isa-isang lumabas ang mga kapabayaan sa investigasyon noon. Ang paunang ulat na 2 pahina lang ay hindi dahil sa kapabayaan ni Sergeant Gomez. Ito ay resulta ng direksyong itinakda mismo ni Renato. Binawasan niya ang listahan ng mga taong dapat tanungin at inutusan na huwag kunin ang pahayag ni Marites. Desisyon din ni Renato na huwag hilingin ang crime scene investigation. Dahil ang crime scene ay ang kanyang opisina sa presinto, posibleng may matagpo ang mga bakas na magdidiin sa kanya. Kaya mula sa simula, tinukoy niya ang lugar bilang isang simpleng kaso ng paglalayas. Alam niyang kapag ang hepe ang nagsabi, walang kokontra. Ang kanyang 20 taong karanasan ang nagbigay daan doon. Habang kinukuha ang confession, may isa pang itinanong si Vargas. Ano ang nangyari sa request for transfer ni Josie? Sumagot si Renato. Pinunit ko. Noong araw ding iyon, sabi ni Vargas. Kung gayon, walang opisyal na tala na nagpapatunay na gusto niyang lumipat. Tumango si Renato. Oo, sabi ni Vargas. Kung may natira kahit isang kopya ng dokumentong iyon, maaaring nag-iba ang direksyon ng investigasyon. Hindi sumagot si Renato. Ang kanyang katahimikan ang sagot. Matapos makumpleto ang confession, dinala si Renato sa detention center. Habang papalabas, lumingon siya. Hindi alam kung ano ang gusto niyang tingnan. Pinanood ni Vargas ang kanyang likod. Isang pulis na may 25 taong karanasan. Isang taong lumabas sa diaryo bilang haligi ng komunidad. Isang taong nakatanggap ng parangal. At isang taong araw-araw nagwawalis ng bakuran sa loob ng 7 taon. Habang nasa ilalim ng bakuran na iyon si Josie, inalis ni Vargas ang kanyang tingin at bumalik sa interrogation room para ayusin ang mga dokumento. Mayroon pa siyang trabahong dapat tapusin. Noong taglagas ng 1993, sa Regional Trial Court ng Laguna, ginanap ang unang paglilitis kay Renato. Puno ang courtroom. Kumalat ang balita na isang taong nagsilbi bilang pulis sa Calamba ng mahigit 20 taon ang nakaupo ngayon bilang akusado at mula pa sa madaling araw ay nagtipon na ang mga tao sa harap ng korte. Sa mga naroroon ay ang kapatid ni Josie na si Jose. Hindi nakarating ang kanilang ina dahil sa masamang kalusugan. Umupo si Jose sa pinakaunang hilera ng mga upuan at tinitigan ang akusado. Nakayuko si Renato. Mula nang pumasok sa korte, hindi man lang siya tumingin sa direksyon ng mga manonood. Binasa ng piskal ang sakdal, pagpatay at pagtatago ng bangkay. Biktima, Josefina Reyes. Petsa ng krimen, Disyembre 1986. Lugar ng krimen, opisina ng hepe, presinto ng pulisya sa Calamba. Habang naririnig ang mga pangungusap na iyon, hindi ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata. Hindi niya tinakpan ang kanyang mga tenga. Pinakinggan niya hanggang sa huli. Naisip niyang tungkulin niyang pakinggan ng diretso ang sandaling iyon kung saan ang huling sandali ng kanyang kapatid ay isinasaayos sa mga salita ng korte. May luhang tumulo, ngunit hindi siya gumawa ng ingay.
Pinunasan niya ito gamit ang likod ng kanyang kamay at muling tumingin sa harap. Ang paglilitis ay tumagal ng ilang buwan. Isang medico-legal expert ang tumayo bilang saksi. Sinabi niya na batay sa anyo at direksyon ng bali sa bungo, ang biktima ay pinukpok mula sa likod gamit ang isang matigas na bagay. Tinatayang hindi nagtagal bago siya namatay matapos mawalan ng malay, natahimik ang buong korte. Sa gitna ng katahimikang iyon, dahan-dahang ikinuyom ni Jose ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Tumayo si Marites bilang saksi. Bago magsimula ang kanyang testimonya, isang beses siyang tumingin sa mga manonood. Nagtama ang kanilang mga mata ni Jose. Yumuko si Marites at humarap sa hukom. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw. Noong araw na iyon, nakita kong pumasok si Patrolwoman Josefina Reyes sa opisina ng hepe. Iyon na ang huli. Sa loob ng 7 taon, araw-araw kong naaalala ang tanawing iyon. Dapat ay mas maaga kong sinabi. Patawad po. Nang bumaba si Marites mula sa witness stand, muli niyang tiningnan si Jose. Tumango si Jose, na para bang sinasabing, okay lang. Matapos makita ang pagtangong iyon, saka lang lumuha si Marites. Idiniin ng abogado ni Renato na ang krimen ay biglaang pagsiklab ng damdamin. Hindi ito planado, kundi resulta ng panandaliang galit, ngunit tumutol ang piskal. Kung biglaang pagsiklab ng damdamin, hindi maipaliwanag ang mga sumunod na kilos. Ang pagdadala at paglilibing sa bangkay. Ang sadyang paghadlang sa investigasyon at paggabay nito sa maling direksyon. Ang hindi pag-amin sa loob ng 7 taon. Ito ay isang planadong pagtatakip at ito mismo ay isang pagpapatuloy ng krimen. Muling natahimik ang korte. Sa kanyang huling pahayag, maikling sinabi ni Renato, "Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa biktima at sa kanyang pamilya. Iyon lang." Habang naririnig ang mga salitang iyon, walang ekspresyon si Jose. Sa sandaling iyon, nalaman niya kung gaano kagaan ang mga salita ng paghingi ng tawad. 7 taon, naghanda ng pagkain ang kanyang ina para sa isang mesang walang kakain. 7 taon, tinawag niya ang pangalan ng kanyang kapatid sa eskinita. Ang sakit na iyon ay hindi maaaring ayusin ng isang maikling salita. Patuloy lang na nakatingin sa harap si Jose. Ang hatol ay ibinaba noong unang bahagi ng 1994. Binasa ng hukom ang hatol. Ang nasasakdal ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong. May 1 taong mahinang napabuntong hininga sa loob ng korte. Ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata. 15 taon. Mas mahaba ng kaunti kaysa sa 7 taon na nawala si Josie. Mas mahaba ng kaunti kaysa sa 7 beses na naghanda ang kanyang ina ng pagkain sa isang mesang walang laman. Iyon ang sagot ng batas. Itinatak ni Jose ang numerong iyon sa kanyang dibdib at tumayo. Noong hapon na ibinaba ang hatol, umuwi si Jose sa kanyang ina. Naghihintay ang kanyang ina sa loob ng silid. Pagpasok ni Jose, hinawakan ng ina ang kamay ng kanyang anak nang walang imik. Isang kamay na naninigas at baluktot na ang mga buto. Niyakap ni Jose ang kamay na iyon gamit ang kanyang 2 kamay. Sandali silang nanatiling ganoon. Sumisikat ang araw ng tagsibol sa labas ng bintana. Naunang nagsalita ang ina. Makatahimik na kaya si Josie? Sa halip na sumagot, tumango si Jose. Nanikip ang kanyang lalamunan. Ang mga labi ni Josie, matapos ang pagsusuri, ay ibinalik sa pamilya. Tinanggap ng ina ang abo ng kanyang anak gamit ang 2 kamay. Sa mga kamay na naninigas at hindi na makayakap ng maayos, niyakap niya ito ng mahigpit hanggat kaya niya. Nakatayo sa magkabilang gilid ang kanyang 2 kapatid na lalaki. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan ng mga salita. Pagkatapos ng 7 taon, muli silang nagkita. Hindi dapat sa ganitong paraan, ngunit ngayon, magkasama na sila. Ibinabaon ng ina ang kanyang mukha sa urna ng abo. At sa unang pagkakataon, humagulgol siya. Ang lahat ng tiniis niya sa loob ng 7 taon ay biglang bumuhos. Inilibing si Josie sa isang maaraw na burol sa labas ng Kalamba. Isang maliit na lapida ang itinayo, Josefina Reyes.
Isinilang noong 1961. Sa ilalim nito, inukit ang mga salitang pinili ng kanyang kapatid na si Jose. Sa wakas, nakauwi na. Maikling salita, ngunit naglalaman ng 7 taon. Sa araw ng libing, nagdala ang ina ng isang bungkos ng puting krisantemo. Habang inilalagay ito sa harap ng lapida, sandali siyang tumayo, umihip ang hangin. Bahagyang gumalaw ang mga talulot ng krisantemo. Habang tinitingnan iyon, naisip daw ng ina na tinanggap ito ng kanyang anak na ang hangin ay kamay ng kanyang anak. Si Senior Inspector Vargas, matapos malutas ang kaso, ay matagal na itinago ang file sa drawer ng kanyang mesa. Paminsan-minsan, kinukuha niya ito para tingnan. Tuwing tinitingnan niya ang 2 pahinang paunang ulat ng investigasyon, iisa lang ang naiisip niya. 7 taon na ang nakalipas. Kung may isang tao lang na tumingin ng maayos, kung may isang tao lang na nagtanong pa ng mas malalim, ang kaisipang iyon ay matagal na nanatili sa kanya. Kaya pagkatapos noon, tuwing hahawak siya ng hindi pa nalulutas na kaso ng pagkawala, naging ugali na niyang basahin muna ang paunang ulat ng investigasyon. Hinahanap niya ang mga taong nakaligtaan, ang mga pahayag na nakaligtaan. Iyon ang iniwan sa kanya ni Josefina Reyes. Ang bahay na tinitirhan ni Renato ay matagal na naging bakante pagkatapos noon. Ang kanyang asawang si Celia ay umalis agad pagkatapos ng hatol, walang dinala. Ang puno ng kaimito sa bakuran ay namunga pa rin noong taglagas na iyon, walang pumitas. Nanatiling nakasabit sa puno hanggang sa mahinog ng husto. Pagsapit ng taglamig, isa-isang nahulog. Ang bodega ay nanatili sa lugar nito. Tanging hangin lang ang dumadaan sa bakanteng bakuran. Naghihintay ang katotohanan ng 7 taon. Naghintay ito sa ilalim ng lupa, tahimik na naghintay. Ngunit sa huli, lumitaw ito. Walang katahimikan ang magpakailanman. Walang lupa ang makapagtatago magpakailanman. Si Josefina Reyes ay nananatili sa alaala ng mga tao sa kanyang anyo. Noong umagang umalis siya ng bahay, suot ang uniporme ng pulis. Isang maayos na uniporme, isang matatag na tingin. Ang taong hindi kailanman nagsabi ng mahirap sa harap ng kanyang ina. Naaalala ng silid ng mga tala ng krimen ang pangalang iyon, Josefina Reyes. Isang pangalan na nawala sa Calamba noong taglamig ng 1986 at bumalik pagkatapos ng 7 taon. Hanggang dito ang kwento ng pagkawala ng babaeng pulis sa Calamba, Laguna noong 1986. Ang taong dapat na pinakaprotektor ay siya palang pinakamapanganib. Ang katotohanan iyon ang lalong nagpabigat sa kalupitan ng kasong ito. Ang ina ni Josie, habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak, ay naghanda ng pagkain para sa 7 kaarawan. Ang adobo na inihain sa mesang iyon ay mananatili magpakailanman sa puso. Ang katotohanan ay tiyak na darating sa sarili nitong mga paa, hindi lang sa paraan na gusto natin. Kung tumatak sa inyong puso ang kuwento ngayon, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel at mag-iwan ng komento kung taga saan kayo nanonood. Ang silid ng mga tala ng krimen ay patuloy na maghahatid ng mga kuwentong hindi dapat makalimutan. Maraming salamat sa panonood.